Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang price elasticity of demand. Sa mga student na nahihirapan makasunod sa discussion during economic class, sana makatulong sa inyo ang video na ito. Bakit nga ba natin inaaral ang price elasticity of demand? Kasi gusto natin malaman kung ano ba ang tugon o response ng mga mamimili sa tuwing may pagbabago sa presyo sa mga produkto at serbisyo na kinukonsumo natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maaari kasing magbago ang bilang o dami ng piraso na kaya at gustong bilhin ng mamimili sa tuwing may pagbabago ng presyo. Alam naman natin na ang presyo ng mga produkto at serbisyo sa pamilihan ay talagang nagbabago. Minsan nga napakabilis nitong tumaas. May mga produkto at serbisyo na sa paglipas ng panahon ay patuloy din tumataas, ngunit may pagkakataon minsan na bumababa ang presyo nito. Halimbawa, ang produkto ng gasolina. Ang presyo nito ay pabago-bago. Minsan may rollback o pagbaba ng presyo, ngunit sa paglipas ng panahon, patuloy na tumataas ang presyo at hindi ito kayang pigilan ng mga consumer o mamimili. Sa katunayan, sa tuwing may pagbabago ng presyo sa gasolina, nagbabago din ang tugon ng mga tao o ng mga consumer mula rito. Halimbawa, dati 2 litro ng gasolina ang nauubos ng kanyang motor sa loob ng 1 linggo. Subalit dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, maaaring ang tugon niya dito ay bumaba. Maaaring 1.5 litro na lang ang kanyang bibilhin at pagkakasyahin niya iyon sa loob ng 1 linggo at babawasan niya na lang siguro ang kanyang paggala upang makatipid ng gasolina sa loob ng 1 linggo. Upang malaman natin ang price elasticity of demand, ang gagamitin nating formula ay elasticity of demand equals to bahagdan ng pagbabago sa QD at divided by bahagdan ng pagbabago sa P. Ang ED ay ang ating elasticity of demand at ito naman ang bahagdan ng pagbabago sa QD at ito naman ang bahagdan ng pagbabago sa P. Ang QD natin ay dependent variable at ang P natin ay independent variable. Ang ugnayan ng QD at ng P ay palaging negatibo dahil ang QD o ang quantity demanded ay palaging salungat o inverse sa tuwing may pagbabago ng presyo. Ngayon naman, para malaman natin ang bahagdan ng pagbabago sa QD, ang formula na gagamitin natin ay Q2 minus Q1 over Q1 plus Q2 divided by 2 times 100. At ang formula naman na gagamitin natin para malaman natin ang bahagdan ng pagbabago sa P ay P2 minus P1 over P1 plus P2 divided by 2 times 100. Ang Q1 natin ay ang unang dami ng binili natin at ang Q2 ay ang pangalawang dami ng binili natin. At yung P1 yung unang presyo at yung P2 ay yung ikalawang presyo. Halimbawa, tuwing umaga ay nakasanayan na ng inyong pamilya na bumili ng pandesal. Ang dati niyong binibili ay 20 piraso at ang presyo nito kada piraso ay piso. Subalit nagmahal na ang presyo ng asukal at harina kaya tumaas na din ang presyo ng pandesal at naging 2 piso isang piraso. Ngayon ay 15 piraso ng pandesal na lang ang inyong binibili. Sa sitwasyon na ito, ang Q1 natin ay 20 piraso at ang Q2 natin ay 15 piraso. Ang P1 natin ay piso at ang P2 natin ay 2 piso. Upang makuha natin ang price elasticity of demand, ito ang ating formula. Ngunit bago natin yan kukumputin, ay alamin muna natin ang bahagdan ng pagbabago sa QD at ang bahagdan ng pagbabago sa P. So, unahin natin ang bahagdan ng pagbabago sa QD. Ang ating given, ang Q1 ay 20, ang Q2 ay 15. At ito yung ating given. So, ilalapat na natin yan dito. Lagyan natin ng given. Ang Q2 natin ay 15. So, 15 minus Q1 ay 20. Over 20 plus 15 divided by 2 times 100. Sunod ay 15 minus 20 equals to 5 over 20 plus 15 equals to 35 divided by 2 times 100. Sunod ay kupain natin ulit 5 over, so 35 divided by 2 equals to 17.5 times 100. So yun ilalagay natin dito. Sunod ay 5 divided by 17.5 times 100. So ang sagot ay 28.57. Ayan. So, 2 digit lang kukunin natin pagkatapos ng point para hindi tayo malito. Sunod naman ay kumpitin natin ang bahagdan ng pagbabago sa P. So, ang given natin ng P1 ay 1.
Ang P2 natin ay 2. Sundan lang natin ang formula na ito. So, P2 minus P1. Yung P2 natin ay 2 minus 1. So, 2 minus 1 over 1 plus 2 divided by 2 times 100. Sunod ay 2 minus 1 equals to negative 1 over 1 plus 2 equals 3. So, over 2, kupahin lang natin ulit, times 100. Sunod, negative 1 over 3 divide 2 equals 1.5. So, kupahin natin ulit, times 100. So, malalaman na natin bahag na ng pagbabago sa P. Negative 1 divided by 1.5 times 100 equals to negative 66.666666 siya, diba? So, magiging negative 66.67 na siya. So, yung pangatlong digit ay tingnan natin kung siya ay pwede nating i-round off, no? Para ma-round off natin yung ikatlong digit. So, magiging negative 66.67 na siya. Ngayon na nakuha na natin ang bahagdan ng pagbabago sa QD at ang bahagdan ng pagbabago sa P, ilalapat na natin siya sa ating formula. So, elasticity of demand equals to 28.57 divided by negative 66.67 is equals to negative 0.42. Yung negative 0.42 magiging siya ay 0.42 na dahil tayo ay gagamit ng absolute value. Ngayon, ang uri ng elastisidad ng demand ay inelastic dahil ang sagot ay mas mababa sa 1. Dito sa absolute value na sinasabi ko kanina ay parang tinanggal lang natin yung negative sign kasi kung ano yung hakbang doon sa negative, ilan yung hakbang doon, ay ganun din yung hakbang niya papunta sa positive. So, ganun lang siya, parang tinanggal lang natin yung negative sign.